Mula sa ilalim ng lupa'y parang naririnig ang pagsigaw niya ng katarungan. Murder talaga. Sobra pa sa murder ang ginawa. Talagang parang pinarting baboy ang ginawa sa kapatid ko. Marso 7 taong 1997, magkahalong saya at lungkot na nilisan ni Ellie Rose Macasing Miguel ang kanyang pamilya sa Tabok, Kalinga upang isugal ang kanyang kinabukasan sa Taiwan. Lungkot sapagkat kay hirap mabuhay ng nag-iisa sa labas ng bansa. Kasiyahan, kaakibat ang pag-asang maiahon na niya sa hirap at pagdurusa ang kanyang mga mahal sa buhay. I advised her not to go to Taiwan, but she insisted going there in order that she will have money to improve their house. Kasi driver lang ako, gusto na yung tutulungan na ako para sa bata. Kasi mahirapan naman sila eh. Kasi nandun ko sa trabaho ko kung minsan nahirapan sila ng dumadaan na walang magsusundo sa kanya. 18 araw matapos siyang dumating sa Taiwan, gumuho ang lahat ng pangarap ni Ellie Rose nang harapin niya ang kanyang sariling kamatayan. Kamatayan na hanggang ngayon ay nananatiling misteryoso. Hindi ko nila. Mabait yung asawa ko yun. Mabait na yun. Hindi magagawa na yun. I don't think so because that was her wish to go abroad to earn. Malaki ang paniniwala ko talaga na hindi suicide o hindi magawa ng kapatid ko mag-suicide. Lalong-lalo na nakatanggap na kami ng letter niya na nakadate ng March 14 na parang kinokondisyon siya. Talagang naghinala na kami na talagang hindi suicide. Ganun. At ang kasuklam-suklam pa nang dumating sa bansa ang bangkay ni Ellie Rose, nawawala ang kanyang mga lamang loob. Nagsimula ang karumaldumal na kasaysayan ni Ellie Rose noong 1996 sa Tabuk, Kalinga, kung saan nakilala nila ang recruiter na si Dominga Escomiedo. Dala ng pangangailangan, hindi na napigilan ni Ellie Rose sa mga ibang bansa. Agad na nagbayad siya kay Escomienda ng 6,000 piso bilang placement fee. Sumunod dito ay ang pag-utang niya ng 32,000 piso sa Rural Bank of Tabuk bilang kabuuang bayad sa recruitment agency ni Escomiendo, ang JLC Conrad Evans Manpower. Kasama ni Escomiendo sa pag-recruit ay isang Zenny Ricafort na nagpakilalang empleyado umano ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Hanggang ngayon nananatiling hindi malinaw ang pagkatao ni Ricafort. Samantala, nang araw na aalis na si Ellie Rose sa Taiwan, tumutol si Escomienda na ihatid siya ng kanyang mga kamag-anakan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Di nandun ako sa Manila. Gusto ko siya ihatid sa airport. Yung mga recruiter, ayaw nang sasamahan ko siya ng hatid sa airport. Ayaw na. Ngunit ang pagkakabahalang naramdaman ni Dominador ay pansamantalang pinawi sa kanyang isipan. Iyon na pala ang huling araw na alam ni Dominador na buhay ang kanyang minamahal na asawa. At noong Marso 26, isang nakabibinging balita ang tinanggap ng pamilya ni Ellie Rose mula kay Escomienda. Nagpakamatay ito sa Taiwan. You know, if I will record her how they killed her, I really could not sleep sometimes. I could not eat, Ma'am. I will be sleepless when I will recall how they killed her. Especially so that when I saw her picture. Parang mabablangko na ako, ma'am. Mawalaan ako ng isip. At ang mas nakakabingi, nais ng pamahalang Taiwanese na ipasunog ang labi ni Ellie Rose bago ibalik sa Pilipinas. Kapalit ang halagang 20,000 piso. Bagay naman na tahasang isinampal nila sa mga dayuhan. So, bakit pipilitin sunugin yung bangkay? Marami naman nakakarating na ibang patay na galing sa ibang bansa na hindi naman pwedeng masunog o nakarating naman dito na hindi nasusunog. Bakit i-insist nila na sunugin yung bangkay? Sabi niya yung Taiwanese, mamili kayo. May credit yung asawa mo, magbayad kami ng 20,000.
Hindi sabi yung kwan, yung manang yung kwan, yung asawa ko namatay. Di, kami na lang magkuha ng 20,000, ikaw nang babayaran mo, sabi niya. Talaga, ano yun. Ikaw ang masusunog. Oo, ikaw ang susunugin mo, magbayad kami ng 20,000, sabi niya. Yung ipag ko. Ngunit parang ayaw manahimik ng bangkay ni Ellie Rose. Unti-unti, mula sa ilalim ng lupa'y parang naririnig ang pagsigaw niya ng katarungan. Murder talaga. Sobra pa sa murder ang ginawa. Talagang parang pinarting baboy ang ginawa sa kapatid ko. Ang pagpapakamatay ni Ellie Rose Makasing Miguel ay napalathala sa ilang pangunahing pahayagan sa Taiwan, kabilang na ang The China Post. Natagpuan na lamang umano sa Ellie Rose na nakahiga sa kama at naliligo sa kanyang sariling dugo galing sa isang malaking sugat sa kanyang dibdib. 2 kutsilyo ang nakitang nasa tabi niya at 3 saksak naman ang tinamo ng kanyang katawan. Ayon sa kanyang amo na isang mataas na opisyal sa Taiwan, si Provincial Assembly Deputy Yen Xingpiao, nagpakamatay si Ellie Rose dahilan sa ito ay homesick. Sinuportahan din ito ng autopsy report ng Procuratory Taichung District Court na isinagawa sa Taiwan may petsa July 16, 1997. Ang pagkamatay ni Ellie Rose ay dahilan sa maraming saksak na tinamo sa kanyang dibdib at pinanindigang ito isang angkaso ng suicide. Ngunit taliwas naman ito sa mga kwento ni Ellie Rose sa kanyang mga liham na ipinadala sa kanyang pamilya. Ang mga liham na ito'y natanggap ng kanyang asawang si Dominador Miguel 16 na araw na matapos namatay si Ellie Rose. Tulad ng kanyang unang sulat, may petsa March 14, 1997. Nakasaad dito na wala naman siyang naging mabigat na problema sa Taiwan at nakapagtatakang alagang-alaga siya ng kanyang amo. Yung boss niya o parang amo niya na babae na alagaan niyang babae, parang ayaw pagtrabahuin, kumbaga, o kaya parang gusto lang, pinapakain lagi, ganun. O kaya, kasi meron siyang sariling ref daw o room na punong-puno ng mga fresh fruits o kaya milk. Yung amo ko, hindi na gusto nang magtatrabaho na ako. Gusto na magpapahinga na ako. Yung mga kwarto ko kompleto, ref, punong-puno ng pagkain ko. Subali sa isa pang liham ni Ellie Rose sa may petsang March 23, ipinarating na nito ang kanyang labis na pangungulila. Nabahala din siya sapagkat mali ang address na napuntahan niya na paglilingkuran sa Taiwan. Iba sa address na nakasaad sa kanyang kontrata. Ang liham ay kakikitaan pa ng mga marka ng sariling dugo ni Ellie Rose at ilan sa mga dokumento na nakuha sa tabi ng kanyang bangkay. Sa kanyang huling liham, may petsa March 24. Labis na takot na ang nilalaman nito. Anya, ginawa ko ito dahil natatakot ako. Walang ibang makakasolve ng problema ko rito. Sinasaad din ng balaking baka siya patayin at inihabilin na kay Dominador ang kanyang 2 anak at mga magulang. Sa huling pahina ng liham, malinaw na ang huling mensahe ni Ellie Rose sa kanyang mga mahal sa buhay. Sinasaad, lastly, mamamatay ako. Wala akong kasalanan kundi ang wrong ang address ko. 9:00 ng gabi ng araw na yon, bangkay na ng matuklasan si Ellie Rose. Parang wala na siyang magawa. Parang ibigay na lang na papatayin siya dahil wala na siyang magawa, hindi makalayas, hindi mamakatawag. Kasi senator yung boss niya, parang ibibigay na lang niya, ganun. Agad na hiniling ng kanyang pamilya mabilis sa pag-uwi ng kanyang bangkay, ngunit ito hindi naging madali. Dahilan sa kasailanan ng kaso, inabot pa ng 129 na araw bago naiuwi ang labi ni Ellie Rose. Kung kaya't lalo silang kinutuban na may sabwatang nagaganap para itago ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Ellie Rose. At noong Agosto 1, nang tumambad sa kanilang harapan ang bangkay ni Ellie Rose, Nung binuksan ng NBI yung bangkay, so at the same time, pinipicture namin yung ganun. Wala man kahit isang stab wounds. Kahit isang stab wounds dito. Except lang yung, siguro yung in-stab sa katawan niya, yung dito. Hiniwa dito, hanggang dyan. And then, pagdating ng dito sa puso, nag-curve na ganon. ayon sa sariling autopsy report ng National Bureau of Investigation,
Wala ang sinasabing marka ng saksak sa katawan ni Ellie Rose. Kapansin-pansin din ang nangingitim na leeg nito na may sukat na 13 by 8 cm. Taliwas sa autopsy report ng Taiwan. I think she was tied when they killed her. And I think it took many hours for her to suffer before her, what's that now, breath was ended. Her life was ended. At ang kagimbal-gimbal na katotohanan, ang kanilang natuklasan, nawawala nga ang mahalagang laman loob ni Ellie Rose na lalong nagpalakas sa kanilang hinalang ito'y pinatay at kinuha ang kanyang mga lamang loob para ilipat sa mayaman niyang amo. Ang alam kong ginawa sa kapatid ko talagang may kinuha o transplant dun sa internal organ niya. Yun ang alam ko talaga, may kinuha dun sa internal organ niya, transplant dun sa inaalagaan niyang matanda dahil yung inaalagaan niyang matanda, bagong opera. Ako o opera sabi niya, tsaka lumpo daw, hindi makalakad, lumpo. Batay pa rin sa autopsy report ng NBI, halo-halo na ang nakita nilang lamang loob sa bangkay ni Ellie Rose at posibleng hindi na ito sa kanya. Sa tulong ng isang misyonaryo sa kanilang lugar sa Kalinga, ang kaso ng pamilya Makasing Miguel ay nakarating sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Ang hinihiling ko lang ay sana'y tutuhanan natin sa tutuhanan ng ating gobyerno na tulungan ang ating mga migrant workers. Huwag sana naman natin payagan na marami yung bumabalik na patay na. Mabilis sa manghihingi ng CBCP ang tulong ng Presidential Advisor on Overseas Filipino Workers na si William Gatchalian at nangakong tutulong sa pamilya ni Ellie Rose na makamit ang katarungan. Bakit napakalayo yata ng pinanggalingan itong OFW na to, no? Samantalang, alam mo naman dito, pag nag-publish ka dito ng request, domestic helpers needed, mga taga Manila pa lang, banat na yan ang pasok, di ba? Ba't kailangan sa malalayong lugar ka pa kukuha? Ayon pa kay Sarmiento, may matibay na basihan na maimbestigahan ng kasong ito. Tumanggi siya magbigay ng pahayag na isang malaking sindikato ang nasa likod ng bentahan ng internal organs ng mga OFWs sa ibang bansa. Marami tayong naririnig na umuwi dito na sa kahon. Marami tayong naririnig na hindi na nga nakakauwi dahil missing. So, maaaring mailink sa ganun eh. Sino itong mga hindi nakapagre-reklamo na basta na lang hindi nakarating ang kanilang mahal sa buhay? Habang patuloy na sinisiyasa ng kaso ni Ellie Rose, pinipilit naman ang kanyang mga mahal sa buhay na mamuhay ng normal. Ngunit mukhang matatagalan pa ito. Lalo na't laging sumasagi sa kanilang isipan ang mapait na sinapit ni Ellie Rose sa ibang bansa. Kung minsan, siya ang iniisip ko, hindi ko mawala sa asawa ko kasi mabait na yun eh. Hindi ko makalimutan na siya. Mahal na mahal ko po siya. Parang may imagine ko na tinatawag ako, tumatawag ng help, kaya walang tumutulong sa kanya. Ayaw naman namin na, ading ko, ayaw mo naman namin na papabayaan kita na hindi wala kang justice. So alam ko na tulungan mo kami dito sa kaso mo para madaling masolbar o madaling magkaroon ka ng justice. Para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Clavio, reporting.